Mas gusto ko makuha natin yung mga gantong view ng naka ultra wide angle. Hindi ako sanay na parang hanggang dito lang yung square. At saka ang grainy ng super night mode hindi rin maganda. So ang pinaka gusto ko talaga i-compare na halos wala masyadong gumagawa. Paano kapag hindi mo ginamit yung super night mode ng Action 5? May pagkakaiba ba kung may improvement pa talaga kapag naka normal settings lang yung Action 5? At for me malaki yung difference. Woo! Grabe talaga itong motor na to. Thank you. Sorry, nakakatawa. Minsan na nga lang tayo mag-tambike, may nakapansin pa. Di na talaga ako bibili ng balaklava na citro. Ang landi tingnan. And we are back with another video. So for tonight, samahan nyo lang ulit ako mag-basketball at i-showcase sa inyo kung gaano kaganda or kapangit ang DJI Action 5 Pro comparing to other cameras na nasa market. Kinilig si kuya eh. Kahit may mga tattoo pala, kinikilig sa ganun tunog, no? Anyway, kung nag-iisip ka kung anong bibilin mong camera, tapos ang night shot or ang night mode ay isa sa pinakamalaking, ano ba tawag doon? Walang lumalabas sa utak ko. Basta big deal sa iyo ang night shot. So medyo nasa tamang video ka. Tapos sakto, ano talaga to, raw vlog to, yung mga dinadaanan mo. So halo-halo ang dadaanan natin. Pero yun nga, magbabasketball muna ako dito, tapos mamaya ikot-ikot tayo. By the way, ang nakikita nyo palang shot ngayon ay super night mode ng DJI Action 5. So basketball muna tayo. Pakitaan ko rin kayo ng konting highlights para lang mapakita ko na aspiring Mr. Longbam kasi ako eh. Okay. Nice game. Tapos na tayo maglaro. Bili muna ako ng tubig, tapos papakita ko sa inyo kung ano yung mga itetest natin para hindi tayo bira ng bira. Okay, so bago tayo bumiyahe, papakita at saka sasabihin ko muna sa inyo yung mga i-compare natin, yung mga ayaw ko at saka yung mga gusto ko, para mamaya masid-masid na lang tayo. So nandito tayo ngayon sa isang parking na sobrang labo ng ilaw. Tapos pakita ko sa inyo yung ilaw ng convenience store na mas maliwanag pa, para medyo mag-guess nyo rin kung gusto nyong pag-isipan. So ayan, pasok na ulit tayo dito sa parking. So kapag ganito, sigurado panalo yung Action 5 kasi meron na tong super night mode, kaya mas malinaw talaga tong isa. Pero yung dalawang pinakaayaw ko dito sa Action 5, una, naka wide lens lang to, ito super wide. So pagdating sa motor, nakaharap na yung POV natin, hindi ko siya masyado gusto, parang sobrang liit. So yun yung una. Tapos number 2, grainy yung pagiging super night mode. So parang hindi siya ganun kasulit. Try ko magsingit dito ng mga clip na kitang-kita ko yung pagka-grainy niya. Parang hindi, basta hindi solid eh. Parang Ace Pro 2 ka na lang. So ang pinaka gusto ko talaga i-compare na halos wala masyadong gumagawa. Paano kapag hindi mo ginamit yung night mode yung super night mode ng Action 5, tapos sinet mo lang yung pinaka settings. So may pagkakaiba ba kung may improvement ba talaga kapag naka normal settings lang yung Action 5? So isa yun sa mga i-check natin. Nung sinearch ko sa internet, parang wala masyadong pinagkaiba dapat kasi parehas lang daw ng lens. Pero kanina sa settings nung nilalaro ko, itong Action 5, yung ISO niya, pwede siya hanggang 100 to 25,600 ata. Doble nung dito sa Action 4 kasi ang max ISO dito sa Action 4, 12,800, mga ganyan. And again, kaya natin gagawin yung normal mode at hindi natin gagamitin yung super night mode na naka-preset dito sa Action 5 kasi nga gusto natin itry yung naka ultra wide lens kasi nga wide lang to. So big deal siya for me. So tara, biyahe na tayo. So ang una nating sinubok ay ang Action 4 kasi ito yung madalas nating ginagamit. At saka kung meron kasi talagang pagkakaiba, mas mapapansin nyo mamaya kapag nag-improve, hindi yung pabaliktad. So malamang yan ang sagot nito. Lalagyan ko na lang siguro ng voice over or extra video. So ang gawin din natin, dalawang ikot dito sa may MOA sa likod. Para mas madali compare, parehas kayo na nakikita. Magkaibang camera lang.
First test ng naka night settings tayo sa DJI Action 4. Mukhang maganda-ganda kuha dito ah. Ito pala yung napili kong lugar kasi yun nga, hindi sobrang liwanag, hindi rin sobrang dilim. Mahirap naman mag-test ng halos wala ng ilaw. Baka kahit anong camera, walang kwenta. Pwede ka naman pumisto sa kaliwa kanina pa. Okay, so ngayon magpapalit na tayo ng Action 5. Okay, so sana lang medyo maayos yung angle, no? Kasi ito nga pala yung helmet na nalaglag. Anyway, kung may napapansin kayo na malaking difference, please comment down below para malaman din ng mga nanonood at malaman nating lahat kung ano ba talaga yung mas maganda. Ay, sorry, ang ginagamit nga pala nating settings ngayon ay manual dito sa DJI Action 5. Kapag sinabi kong manual, hindi tayo naka super night mode, pero tayo ay naka 4K 30 FPS. Ang shutter speed natin fixed to 100. Tapos ang ISO natin ay 100 to 25,600. So naka-max ang ISO natin. Yun ang pinagkaiba niya sa Action 4 na gamit natin kanina. May tulong na kasi ng software yung super night mode, kaya talagang mas lumiliwanag siya. Pero sa ngayon, focus muna tayo dito sa normal settings. Yun na lang tawagin natin ng DJI Action 5. Bagalan natin dito sa magandang view. Maganda-ganda na ilaw dito eh. So ulitin ko lang para klaro, kaya tayo naka normal settings dito sa Action 5 kahit may super night mode hindi natin ginamit. Kasi nga mas gusto ko makuha natin yung mga gantong view ng naka ultra wide angle. Hindi ako sanay na parang hanggang dito lang yung square. Naiilang ako. At saka ang grainy ng super night mode hindi rin maganda. Kaya na-curious din ako kung paano kung normal to normal, kaya mas maganda pa rin kaya talaga yung lens na ginamit dito sa bago. So yan, masid-masid lang kayo. Tapos comment nyo kung talagang malaking difference. So kung wala, edi for me, kung wala masyadong difference talaga normal versus normal, hindi ako bibili ng Action 5. Naisip ko lang bigla, parang gusto kong ikutan to ng isang super night mode para makita nyo ulit. Paulit-ulit eh, no? So ito, gamit na natin ang super night mode na setting ng Action 5. Ito yung panapat nila sa Ace Pro 2 na meron na rin sariling night mode. Yan, ito hindi ko naman nakikita talaga ngayon ng live, pero tansya ko maganda-ganda ang kuha ng super night mode. Kuya, okay ka lang? Tulog ka na? Pero yun nga, malamang hanggang dito lang kita nyo. Yun yung ayoko. Okay na yun, babalik ko na. Nakakatawa yung mga na-appreciate nila yung motor natin eh, diba? Antayin nyo kuya pag nakita nyo pa yung itsura ko, hindi lang motor maganda.
Char! Kapag ganong high rev, nag-quick shifter ako from 1 to 2. Pero kapag yung mga normal na hindi ka palong-palo humataw, hindi ako nag-quick shifter, nagka-clutch pa rin ako. Kasi madalas nagfo-false neutral at saka sobrang clunky kapag pinilit mo mag-quick shifter ng 1 to 2 tapos hindi ka birang-bira sa throttle mo. Na-confirm ko rin na hindi lang ako yung gumagawa nun nung, well, na-search ko naman yung sa internet. Na-confirm ko nung nag-ride tayo dito sa channel natin. So sila din daw, ganoon pala yung style. Pag 1 to 2 hindi talaga sila nag-quick shifter. Iniisip ko kung kakain ba ako ng shawarma sa Malate or go to Monster para Makati lang, or mag-poker na lang tayo dito sa Bago. Next time. Oo nga no, pwede. So yung mga ganito wala na talaga tong ilaw. Ewan ko lang kung anong kuha. May isa nga palang technique na pwede magpaliwanag doon sa night shots nyo. I-on nyo yung dilag. So ang dilag kasi mas nakakakita yan sa madidilim. Pero yung coloring niya, yung color grading niya wala. So medyo maputla. Noong una yun ang ginagamit ko sa night ride para mas kita ko yung mga anino. Dahil sa katamaran, ayoko na, gusto ko normal color na lang lagi. Time consuming na rin kasi ang pag-i-edit minsan. Lalagyan mo pa ng color grading. Nako po. Nag-iingay. Alas 11 na. Nag-iingay lang. By the way, sana medyo maganda ang timing ng upload ko dito sa... Minsan talaga sa sobrang daming hindi sumusunod, feeling mo ikaw na lang din yung mali. Ano ba sinasabi ko? Sana medyo maganda ang timing ng upload ko nito. Kasi baka meron tayong matulungan ng mga naghahanap kung anong camera ang bibilin nila. Grabe kasi ang presyo ng Action 4 ngayon. Parang magkano na lang, 12,000, 13,000. Sobrang gandang-ganda ako dito sa camera na gamit natin. Ay, naka Action 5 pala tayo ngayon. Pero kumbaga kung hindi rin ganun kaganda yung Action 5 for me after nitong episode na to, parang marerecommend ko talaga sa inyo na 4 na lang ang bilhin nyo kasi hindi kayo mapag-iiwanan, lalo na kung hindi kayo nagna-night vlog. Kala ko Gina. Okay, di bale, mukhang sirato. Kanina pa to ganyan, nakadalawang batch na tong kabila. Uy, walang tao kasi sarado, di ba? Ayos, saya. Abuiset. Yan. Di na tayo tatambay. Ayun nga pala, ang fuel average natin ay 18.5. So ano yan, puro city riding halos. May kasamang bomba at saka pagsasayang ng gas. Nakakatuwa no, kasi ang dami nagsasabi na okay na daw yan para sa isang 900cc na motor. Tapos kapag nilong ride pa yan, nagte-20 yan. Kasi nung mga loop namin, nagte-20. So tara, dito muna tayo sa Dunkin. Thank you. Thank you, bye-bye. So napansin niya, nandito yung SSR na asul. So viewer at saka subscriber din pala si Sir. So shout out to you, Sir Carl or Carlo. Hindi ko masyadong narinig, naka-helmet tayo. Pero solid, nakakatuwa. Minsan na nga lang tayo mag-tambike ng saglit sa mga ganito. May nakapansin pa. Pakita ko sa inyo dito yung screenshot nung chinek ko yung Action 4 versus Action 5 ng naka-night settings. Hindi super night mode kasi ayoko nga nun hindi yun yung point ng video na to. At for me, malaki yung difference. Sobrang natuwa ako kasi ibig sabihin nun, makakapag night mode na tayo kapag nag-upgrade tayo ng camera na Action 5. Tapos makikita pa na naka-ultra wide tayo, hindi yung wide lang. So, good. At cherry on top talaga tong sila, Sir, nakakatuwa. At yung mga ganyan, nakaka-humble experience talaga. Bye-bye. Ingay lang tayo, may pulis.
Grabe talaga itong motor na to. So kung umabot kayo sa part ng video na to, salamat sa pagnood at sa pagsama. Huwag niyong kalimutan, ride safe always. Peace!